Sige po, mag-aral tayo ng salita ng Diyos at ito ang ating pag-uusapan. Can we read together? The truth and the true disciples. Ang katotohanan at ang mga totoong disipulo mula sa John chapter 8:31 to 38. Alam niyo po, nung ako'y bata pa, sinare sa akin ang unang sharing sa akin ng gospel. First time, my Sunday school teacher shared to me the gospel is through shock approach. Shock approach. At merong problema itong shock approach sa evangelism dahil nahulog to sa tinatawag na easy believism. Madaling pananampalataya. Kasi sabi ng teacher ko, nagtuturo siya tungkol sa impyerno at sabi sa amin, mga bata na kami grade 3, grade 4, sabi niya, pag hindi kayo sumampalataya kay Jesus, totoo naman pupunta kayo sa impyerno. Mainit doon. Gusto nyo? Natatanggap kayo? Sabi ko, ayoko sa impyerno, tatanggap ako. Ang pagdon, easy believism. At isang bahagi lang ang impyerno sa gospel. But gospel is not all about hell. Hello? Ang ebanghelyo ay hindi tungkol sa impyerno. Ang ebanghelyo ay tungkol sa dakilang pag-ibig ng Diyos sa atin. Pwede ba natin sabihin malakas na amen? Amen! Ngayon, basahin natin John 8:31 and the following. Let's read together. Sabay-sabay po. Sinabi naman ni Jesus sa mga Hudyong naniniwala sa Kanya, kung patuloy kayong susunod sa aking turo, kayo nga'y tunay na mga alagad ko. Makikilala ninyo ang katotohanan at ang katotohanan magpapalaya sa inyo. Sumagot sila, kami ay mula sa lahi ni Abraham at kailanman hindi kami naalipin ni Numan. Paano mo masasabing palalayain kami? Sumagot sila, pakatanda ninyo, ang gumagawa ng kasalanan ay alipin na. Ang alipin ay hindi kabilang sa pamilya sa habang panahon. Subalit ang anak ay kabilang magpakailanman. Kung ang anak ang magpapalaya sa inyo, kayo nga'y magiging tunay na malaya. Alam kong kayo'y mula sa lahi ni Abraham. Gayunmay, pinagsisikapan ninyo akong patayin, sapagkat ayaw ninyong tanggapin ang aking turo. No? Yun ang sabi doon sa kwento natin na may kausap sa Jesus na mga Hudyo. Dan sabi doon sa verse 31, itong mga Hudyo na ito, sila ay mga naniniwala sa Kanya. Okay? Sige lang, balikan natin 31. Ano sabi ba? Sila ay naniniwala kay Jesus. But the question is, are they His disciples? Sila ba yung mga disipulo ni Jesus? Sila ay naniniwala kay Jesus, but the question is, are they disciples of the Lord Jesus Christ? O sila ay naniniwala lang, pero hindi mga disipulo. Kapag ba, katulad sinabi ko kanina, isang tao nanalangin ng pagtanggap sa Panginoon Jesucristo, no? Sa anumang dahilan, okay? Sa anumang dahilan, automatic ba na siya isa ng disipulo ng Panginoon? Okay? Of course not. No? May level kasi ng pagiging mananampalataya. No? Sa unang pagtanggap, yung iba nga, emotionally, they receive the Lord Jesus Christ, pero wala naman sa Kanya. Yung iba nga, katulong sa akin, tinakot, no? Pupunta ka sa impyerno, para ikausap ko yung estudyante sa PMI na nag-share ng gospel doon sa bus, no? At ayaw siya pakinggan, no? Tatabi niya sa bus, mo, Brad, meron ako i-share sa iyo, mahal ka ni Jesus. Sabi nung kausap niya sa bus. Hindi, Brad, totoo siya sa John 3:16, kaya na lang pag-ibig ng Diyos, sabi nung kausap niya. Ayaw siya kausapin, nagalit siya, hinawakan niya mukha. Hinarap niya sa kanya.
pupunta ka sa impyerno pag di mo tinanggap si Jesus. Hinawakan sa mukha. Alam nyo, may mga iba-ibang dahilan ng pagtanggap kay Jesus, pero sila ba'y automatic na totoo na mga disipulo ng Panginoon? No? Sa ating kwento, pinaliwanag ng Panginoon na mayroong mga totoong mananampalataya and they are potential to become His disciples, and mayroong mga unreal believers, mga hindi totoong sumasampalataya. Okay? Unreal believers of Jesus are those who did not fully understand who He really is. Kung sino talaga si Jesus. Mahalaga yun. Hindi lahat nagsasabing sila'y Kristiyano ay totoong sa Diyos. It depends on kung paano lang kilala si Jesus. At dito sa kwento ito, pinakita rito na yung mga kausap niya, mga hindi totoong kilala si Jesus. Jesus is not their Savior. Bakit? Kasi ang kanilang akala, ang kanilang kaligtasan ay sa pamagitan ng kanilang lahi. They thought that their salvation is through their race or through their nationality. Not by faith. Kundi pakita siguro na yung passport nila. We are Israelites. Kaya pupunta kami sa langit. Yan ang kanilang isipan. Yan sabi sa verse 33. Pwede ba natin basahin sabay-sabay? Sumagot sila, kami ay mula sa lahi ni Abraham at kailanman hindi kami naalipin ni Numan. Paano mo sasabihin palalayain kami? So yun ang pagmamalaki nila. No? They came from the race wherein God gave His promise. No, yun yung sabi kay Abraham, di ba? Na mula sa iyo, o pagpapalain kita, mula sa iyo ay lilikha pa ng isang dakilang bansa. At yun nga yung Israel, pero symbolically, God is saying that this great nation is the church and not the Israel. Because in Matthew, sino pa ang Israel? At inalis na sa kanila ang kaharian ng Diyos. No? At itong mga kausap ni Jesus, ganun pa rin ang isip nila. No? Verse 37, tingnan natin. Alam kong kayo'y mula sa lahi ni Abraham, kayo may pinagsisikapan ninyo akong patayin sapagkat ayaw niyong tanggapin ang aking turo. No? Doon sa verse 31, sabi gano'n, may mga Hudyong naniniwala kay Jesus. Anong level ng paniniwala nila kay Jesus? Pagdating sa verse 33, ano sabi doon? Sabi nito mga kausap niya, kami ay lahi ni Abraham, kaya hindi kami kailangan palayain. Hindi nila intindihan yung sinasabi ni Jesus na pagpapalaya. At sabi ni Jesus, alam ko, galing kayo kay Abraham. Pero, bakit nyo gusto akong patayin? Bakit nyo gustong patayin ang Mesiyas? Bakit nyo gustong patayin ang Kristo? Ibig sabihin, hindi kayo sumasampalataya sa akin. Intindihan natin? Pag kayo lumabas dyan at kumausap ng mga tao, tanong nyo kung naniniwala sila kay Jesus, sabihin nila, oo, naniniwala sila. Pero sumasampalataya, that's a big question. Intindihan natin? Dito naniniwala sila, pero hindi sila sumasampalataya kay Jesus. They are against to Him. They're still waiting for another Messiah. Jesus is not their Messiah. Jesus is not their Christ. And therefore, He's not their Savior. Naintindihan natin? Hindi si Jesus ang kanilang tagapagligtas. At dito ipinakita ni Jesus that they are not His true believers or true followers. Bakit? Number one, they rejected His teachings. No? Ayaw nilang makinig sa kanyang turo. And, yun nga, they wanted to kill Him. Yung verse 37, no? Balikan lang natin yung verse 37. Sabi ka alam ko kayo mula sa lahi ni Abraham, ganyan, pinagsisikapan ninyo akong patayin, sapagkat ayaw niyong tanggapin ang aking turo. Ang disipulo, ang mga totoong disipulo, tinatanggap
pinakikinggan, pinagkakatiwalaan, sinusunod ang utos, ang turo ng Panginoong Jesucristo. Can you say amen to that? Amen. Kaya hindi pwedeng, hindi ako, lumadalo ko sa isang born again church. I'm a disciple of Jesus. No, not automatically. Those only who receive, trust, and obey His word. Amen po ba? Yung mga tinatanggap, pinagkakatiwalaan, sinusunod ang mga utos ng Panginoon. These unreal believers also reject that Jesus is the liberating truth. No, siya yung katotohanan nagpapalaya. No, siya yung katotohanan na pwede tayong palayain sa ating pagkaalipin. No, verse 36 said, kung ang anak ang magpapalaya sa inyo, sino itong anak? Of course, the Lord Jesus Christ. Kung ang anak ang magpapalaya sa inyo, kayo nga'y magiging tunay na malaya. Lagyan pa ng tunay. There's an emphasis. Kung si Jesus ang iyong liberator, if Jesus is your liberator, if Jesus is your Savior, di ba? Yung liberator sa Spanish, libertad, yung libertad. Sa liberator. Same word, Savior. If He's your Savior, indeed, you are free. Diba? Indeed, wala ka ng utang. Tanong mo yung katabi mo, si Jesus ba ang iyong Savior? Wala ka ng utang. Diba? Ano ba ang dulot ng utang at ng kasalanan? Parehas, diba? Pag may utang ka, nahiya ka at nakita mo yun. Makasalubong mo, no? Parang wala kang mukha maipakita na yun eh. Naipakita ko sa'yo may utang ka eh. Oo, hanap ka na ng magtataguan mo. Ay, kung pinakamaliit na lugar, tataguan mo eh. Yun din nangyari kay Eva at Adan nung nagkasala sila. Tago sila. Pero, ito yung good news. Hindi mo na kayo na magtago. Hello? Hindi mo na kayo na magtago. Jesus is your Savior. Jesus is your liberator. Amen? Amen. Siya ang iyong tagapagpalaya. Siya na nagbayad ng utang natin at tayo hindi nasisingilin. If they reject the liberating truth, therefore, they are still slaves and not children of God. Wala tayong pambayad. May kasalanan tayo, pero wala tayong kakayahang magbayad. Kanina tayo nagkasala? Sa Diyos. Ang ginawa ng Diyos, siya nagbigay ng pambayad sa atin para mabayaran natin siya. Sana may ganong pawn shop, no? Punta tayo sa pawn shop, magsanla tayo, mareremata na. Tapos, nung mareremata na, sabi ng may-ari ng pawn shop, teka, ito yung pambayad para singilin mo na yung premenda mo sa akin para wala ka ng utang. Wow! May ganong may ganong pawn shop. Sabi ng pawn shop. Kahit pa kapatid. Kapatid, kamag-anak, kaibigan. Business is? Business is business. Sabi ng mga Chinese, business to. Hindi pinag-usang pagkakatid. Pero, ang Diyos iba. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos. Amen? Yung may ganung pag-ibig lang pwede gumawa, no? And only God can do that for us. Diyos lang pwede makagawa. No? Para mawala yung guilt natin, para mawala yung utang natin, para malinis tayo sa anong pagkakasala, malinis sa anumang pananagutan. Siya na ang nagbigay at walang iba kundi ang Panginoong Jesucristo. Verse 34 said, let's read together. Sumagot si Jesus, pakatandaan ninyo, ang gumagawa ng kasalanan ay alipin ng kasalanan. Verse 35.
Ang alipin ay hindi kabilang sa pamilya sa habang panahon. Subalit ang anak ay kabilang magpakailanman. Gano'n kasi alipin yung anak. Halimbawa, may alipin ako, ang utang niya 1,000,000, napagtrabaho na sa akin 1 taon, nagkakahalaga ng 1,000,000, hindi ko na siya alipin next year. No? May hangganan ang alipin. Pero pag anak ka, kasama ka sa walang hanggan. Amen? Yun po ang katotohanan. At sinasabi niya, kayo mga alipin. Sabi niya, bakit kami naging alipin? Wala namang sumakop sa amin. Hindi nila talaga naintindihan. Now, who are now the real believers? And therefore, the genuine disciples of Jesus. Sino-sino ito? Number 1, binanggit niya na. Those who abide in His words. Sino mang napapatuloy, sino mang nananatili sa kanyang mga salita, sino mang tao na, marami kasing religion ngayon, ang Biblia, proof na lang sa kanilang paniniwala. At doon bumagsak yung isa nating mahal na manggagawa. No, ang Biblia, katibayan na lang. Ito ang paniniwala ko at hahanap siya sa Biblia ng susuporta sa kanyang paniniwala. Ang mga kulto ganon. Proof lang ang Bible. Hindi ang Bible mangusap sa kanya, kundi puntahan ang Bible, maghanap ng susuporta sa kanya. Hahanap siya, iiwas siya sa ibang talata na laban sa kanya. At pupuntahan niya lang yung mga talata na susuporta sa kanyang paniniwala. Kung totoo kang disipulo ng Panginoon, wala kang iiwasan sa kanyang mga salita. Can say amen? Tama po ba? Hindi ka mamimili ng salita ng Diyos. Ay, naku. Tungkol to sa pagpapatawad sa kapwa. May isa na lang yun. Tatanda ko. Hindi ko ito bubuksan. Tungkol to sa pagbibigay. Nalagyan ko naman para hindi ko mabuksan. Kung ikay totoong disipulo ng Panginoon Kristo, magpapatuloy ka, mananatili ka sa kanyang salita. Verse 21 said, let's read together. Sabay-sabay. Sinabi naman ni Jesus sa mga Hudyong naniniwala sa kanya, kung patuloy kayong susunod sa aking turo, kayo ay tunay na mga alagad ko. If you will remain in my words. No? Sabi niya, kung ikay mananatili, if you will abide in my words. Kung kayo patuloy na susunod, alam niyo, yan ang katibayan ng isang totoong disipulo ng Panginoon. Ang totoong disipulo ng Panginoon, kahit anong mangyari, magpapatuloy. Sa malakas na amen po. Amen. Sabi mo sa kapatid mo, pakinggan mo yun. Kasi may mga mananampalatayang di ba? Yung palitaw. Di ba yung palitaw? Yung lubog lilitaw. Pero pag ikay isang totoong disipulo, kahit anong mangyari. Amen po ba? Anong Webes, may mga nagtanong, tutuloy po ba kayo? Nagbaha? Tuloy. Basta walang sinabi si Brad Mark na hindi pasa po. Tuloy tayo. Punta kami na Marikina. Medyo hindi nga maganda yung daan. May daan na medyo marumi pa. Pero pasa po. Mabilis. Mas mabilis na. Parang ang Holy Week eh. Ano Webes? Parang Holy Week. Wala kasi pasok lahat eh. Walang pasok nung Webes. Nag-declare na walang work, walang school. Kaya ang bilis namin ni Alfred. Walis kami ng 4 something sa Las Marinas. Bago mag-alas 6, nandun na kami sa Marikina. Mabilis. At yun nga, ibig sabihin, if you love to serve God, whatever is the... Pwede mag-reason, di ba? Brad Mark, nagbaha dyan. Parang mas masarap ata nasa kwarto lang, malamig-lamig. May sakit naman si George. So, pahi-pahinga lang. Rest na. Pero hindi.
No? Ang totoong disipulo ng Panginoon, kahit ano mangyari, nagpapatuloy. Amen? Nagpapatuloy. Ang katibayan ng pagiging totoong disipulo ng Panginoon ay ang patuloy na, number 1, pakikinig, pagtitiwala, pagsunod sa kanyang mga salita. Okay? Pagtitiwala, pagkinig, pagtitiwala, at pagsunod. Those who are free, yung mga pinalaya. Verse 32. Let's read together. Makikilala ninyo ang katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. Okay? Makikilala nyo ang katotohanan. Who is the truth? Diba? John 14:6. I am the way, the truth. Jesus is the truth. Alam niyo, sa buong Ebanghelyo, Matthew, Mark, Luke, John, only in the Gospel of John, where Jesus claimed many things. Marami siyang claim sa John. Pero sa ibang Ebanghelyo, lagi niya sasabi, pinagaling kita, pero sikreto lang. Secret, huwag mo sabihin sa iba. Sa Matthew, sa Mark, sa Luke, gano'n, lagi, pag may pinagaling siya, bubulungan niya yung pinagaling niya. Isikreto mo, huwag mo sasabihin sa iba. But in John, 7 claims, di ba? Meron siya 7 claim. And one of that is, I am the life, or the way, the truth, and the life. Siya, He is the truth. Pag sinabing the truth, siya lang at wala nang iba. Siya lang ang katotohanan. At siyang katotohanan ang magpapalaya sa atin. Verse 36. Sabay-sabay nga po. Kung ang anak ang magpapalaya sa inyo, kayo na'y magiging tunay na malaya. Kung si Jesus ang magpapalaya sa inyo, tunay kayong magiging malaya. Sino pa? Sino pa mga totoong disipulo? Those who truly believe that Jesus is the Christ, Jesus is the Messiah from God. Sino mang sumasampalataya na si Jesus ay ang Kristo, si Jesus ang Mesiyas na mula sa Diyos. Dahil nga yung mga kausap niya, naghihintay pa ng Mesiyas. They are still waiting for another Messiah. Hindi si Jesus yung Messiah nila. Nakarating ako sa isang Jewish synagogue sa Makati. No? Ano nyo, mahirap pumasok doon. Kaya magpabook ka muna, tapos pa-background check ka nila. Kasi baka minapro ka ng ICC. Bago papasukin doon sa Jewish synagogue. And one of my students asked the rabbi, sabi niya doon sa rabbi, Rabbi, naniniwala ba kayo kay Jesus? Nangiti yung rabbi. Parang nagtatanong ka sa rabbi, yun nga ang number 1 doctrine nila. Wala pang Messiah at naghintay pa sila sa Messiah nila. Kaya sabi ni Jesus, hindi kayong aking mga alagad. You are not my disciples. Kasi hindi nga sila niwala na si Jesus nga ang Mesiyas na dumating. Verse 42b said, let's read together. Sabay-sabay. Sapagkat sa Diyos ako nanggaling. Hindi ako naparito sa sarili kong kagustuhan, kundi isinugo niya ako. No? Lantaran niya na sinabi doon sa mga kausap niya, wala nang lihiman pa. Sabi niya, I came from God. Hindi ito sinabi sa ibang ebanghelyo. Only the Gospel of John. Nang mula dito lang sa ebanghelyo ng Juan na lantaran face to face, sinabi niya, ako'y galing sa Ama. Verse 47, sabay-sabay. Ang mula sa Diyos ay nakikinig sa mga salita ng Diyos, subalit ayaw ninyong makinig sa akin sapagkat kayo'y hindi mula sa Diyos. No? Kaya ang mga totoong disipulo ng Panginoon ay nananampalataya, nagtitiwala na si Jesus mula sa Diyos, na dapat pakinggan, no? He is the
the Logos, no, that came from God, no, na dapat paniwalaan at sundin. Ngayon, sino ulit ang mga totoong disipulo ng Panginoong Jesus? Ngayon natin na yun. Sino ang mga totoong disipulo ng Panginoong Jesus? Sila ang mga lumaya na sa pagkaalipin ng kasalanan dahil ang Panginoong Jesus ang kanilang tagapagpalaya. Sino po ulit? Sila ang totoong Jesus at kanilang Kristo. Let us imagine if the church is composed of genuine disciples of the Lord Jesus Christ. Wow, what a church! Meron mga napunta sa church for convenience. Kasi nasa mall. Pagkatapos mag-church, mag-mall. For convenience. Di ba? Meron nasa church kasi may mga church na ang gusto lang pakinggan ng mga tao ay nakakiliti sa tenga. Sabi natin, prosperity gospel. Napunta sila sa church because of that. Are they disciples of Jesus? Ang disipulo ng Panginoon, kahit masakit yung sabihin ni Jesus, tatanggapin mo at pagkakatiwalaan mo. Sinabi ni Jesus, mahalin mo ang iyong kaaway. Kung disipulo ka ng Panginoon, opo, Panginoon, I will not by any means. Hello? Pag sinabi ni Jesus, kung magkasala ang iyong isang kamay, mag-literal na, hello? Magkasala ang iyong kamay, putulin mo. Ang ibig niya lang sabihin ito, this is the meaning of the words of Jesus. Wala ka ng kamay sa pagkakasala. Amen? Amen? Sinabi niya, ang katawan mo, gamitin mo para sa kalawalhati niya, gamitin mo para sa kanyang kalawalhatian. And therefore, you are His disciple. Amen po ba? Lahat ng kanyang salita. Pagkatiwalaan natin, pakinggan natin, sundin natin. Bilang mga disipulo ng Panginoong Jesus. Tayo na natin. Dahil ng Diyos kami nagpapasalamat sa isang napakagandang umaga talong mo sa amin. Salamat, Panginoon. Kayo ang aming Panginoon. You are our Master. You are our Lord. You are our Liberator, our Savior. Thank you, Lord, because this morning, papasalamat kami na narito kami dahil una sa lahat, Ikaw ang aming sinasampalatayanan. Nung tinanggap ka namin, naunawaan namin. Nung sumampalataya kami sa inyo, we fully understand, Lord God, that you are the only Savior. That you are the only way, the only truth, and the only life. Wala nang iba pang ipadadala ang Diyos mula sa langit for us to be redeemed. 2,000 years ago, our Redeemer came, offered, and sacrificed His life for us. Salamat po, Panginoon. Maraming salamat. Kasama kami sa Napalaya. Salamat sa kalayaan, Panginoon. Salamat sa katotohanan. Wala na kami pananagutan sa aming mga kasalanan. Dahil you promised, Lord God, na sino man sasampalataya sa anak ay tunay ngang magiging malaya na. At kasama kami doon, Panginoon. Kasama kami sa mga malaya na, Panginoon. And Lord, this morning, patuloy na pagpalain ng bawat isa. Pagpalain, O Diyos, ang bawat pamilya na nangangailangan. Punuin niyo sila ng lahat ng pangangailangan nila. Maharap, Panginoon, sa mga pagsubok, Panginoon, damayan mo sila. Ang mga may karamdaman, Panginoon, makaranas ng kagalingan na nagmumula sa iyo.
Panginoon, yung mga naghahanap ng iyong direction, give us wisdom in our decisions. We ask the Holy Spirit to lead us, to guide us, upang hindi kami magkamali sa anumang desisyon na aming gagawin sa aming buhay. Panginoon, ingatan mo ang iyong mga anak. Ingatan mo ang iyong mga disipulo. Panginoon, salamat po. Because you promised, nangako ka sa amin, Panginoon, that your presence will always go with us. Saan man kami pumunta, ano man ang aming gagawin, kasama namin ang iyong presensya, Panginoon. Especially if we are doing your will. Especially if we are walking according to your will. Panginoon, salamat po. Panginoon, pagpalain ang bawat isa, bawat may hanap buhay, bigyan sila ng talino, ng lakas, ng kakayahan. Enable them, Lord God, sa kanilang work at masilayan si Kristo na kanilang pinaglilingkuran sa paraan ng kanilang paggawa. Panginoon, dalangin din ang mga may negosyo, Panginoon. Favor our businesses in the name of Jesus. Kung may challenges sa mga business nito, Lord, we commit these challenges to you because nothing is impossible to you, Lord God. Kapag kalooban mo, meron kang paraan, Panginoon. Kaya marami pong salamat. Pagpalain din ang bawat pamilya na may mga kamag-anak sa ibang bansa. Mga kamag-anak doon po sa Australia, kamag-anak doon po sa UK, kamag-anak doon sa Hong Kong, doon po sa Amerika, kamag-anak doon po sa Middle East, kamag-anak sa malalayong lugar, Panginoon, sa Northern America. Lord, praying for your protection, praying for your guidance, praying for your favor, praying for your provision. Lord, salamat po. At sa pagkakataong ito, Panginoon, pagpalain mo ang bawat sasabing naririto. Tanggapin namin ang iyong mayamang pagpapala. Tanggapin namin ang iyong mayamang bendisyon sa umagang ito. Nanawa, lagi kaming pupuspusin ng banal na Espiritu. Lagi namin maranasan ang iyong kalapitan. Lagi namin maranasan, Panginoon, ang pagkakaloob mo ng lahat ng bagay na kailangan namin. Lagi namin mararanasan, Panginoon, ang iyong pagtugon sa lahat ng aming pangangailangan. At maingat lang ibalik lahat ng papuri, pagdakila, pagluwalhati sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. At Amen. Lahat ng papuri. Congratulations, malaya ka na. Congratulations, malaya ka na. Patalang tayo.